Namasukang kasambahay ang isang dalagang nagngangalang Jennifer sa isang matapobreng matanda na si Madam Natalia. Walang araw na hindi nakakatanggap ng pang-aapi si Jennifer mula rito at maging ang anak nito ay pinagdidiskitahan din siya. Isang araw nga ay sinama siya ng kanyang amo sa isang magarbong event kung saan naroroon ang mayayaman. Manghang-mangha si Jennifer sa dami ng mga tao, kaya hindi niya sinasadyang matapon ng alak na dadalhin niya sana kay Madam Natalia. Galit na galit ang amo ni Jennifer, dahil bukod sa nadumihan niya ang mamahalin nitong damit, napahiya pa niya ito sa mga kasama nitong amiga. Kaya naman isang malakas na sampal sa pisngi ang natanggap niya. Lumuluha si Jennifer sa gitna ng mga tao. Ngunit nagulat ang lahat nang may yumakap sa kanya. Ang boss ng amo niya at ng lahat ng mayayaman na umaten sa event. Ano kaya ang papel ng lalaking ito sa buhay ni Jennifer? At ano rin kaya ang kahahantungan ng pang-aalipusta ni Madam Natalia sa kanya? Ako po si Mr. Hope. At muling nagbabalik ang inyong lingkod upang maghatid sa inyo ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Madilim ang kalangitan ng umagang yun para kay Jennifer dahil yun ang libing ng kanyang ina. Umuulan pa na tila parang nakikisabay ang langit sa kanyang kalungkutan. 18 taong gulang pa lamang kasi si Jennifer nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na tuberculosis. Pinatapos lang talaga ang kaarawan niya bago ito pumanaw. Sa tabi naman niya ay ang kanyang ama na si Mr. Frederick, na seryoso lamang na nakatingin sa kabaong habang pinapayungan ng nag-iisang anak. May lungkot sa mga mata ni Mr. Frederick dahil ang pinakamamahal niyang asawa ay wala na sa piling niya. Na kahit isa siyang mayamang bilyonaryo na nagmamay-ari ng napakalaking kumpanya ng alak sa Pilipinas, hindi pa rin naisalba ng pera niya ang buhay ng asawa. Jennifer, anak, magpaalam ka na sa iyong ina. Uuwi na tayo. Bigkas yun ni Mr. Frederick na pinipilit na magpakatatag sa harap ng kanyang anak. Pero paano na si Mama? Iiwan ba natin siya dito? Mag-isa lang siya. Paano kapag gabi na? Ayaw niya sa dilim, hindi ba? Matatakot yun. Anak, hindi na matatakot ang mama mo sa dilim. Dahil sa lugar kung nasaan siya ngayon, maliwanag na roon. Siguradong masayang-masayang mama mo. Kasi wala na siyang sakit doon. Kaya halika na. Bago ka pa tuluyang mabasa ng ulan. Pero Papa, totoo bang wala na talaga siya? Bakit ganon? Bakit kailangang mamatay ni Mama? Paano na ako? Anak, narito naman ako. Hindi kita pababayaan. At isa pa, hindi naman nawala ang mama mo. Nariyan pa rin siya sa puso mo. Sa puso natin. Hinding-hindi siya alis. Palagi mo lang iisipin na nariyan siya. Binabantayan ka. At paniguradong magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang hinahayaan kitang mabasa ng ulan. Kaya halika na, umuwi na tayo. Pwede naman natin siyang dalawin bukas eh. Napasinghot na lamang si Jennifer at sumunod sa utos ng kanyang ama. Sinulyapan niya pa ng huling beses ang lapida ng kanyang yumaong ina bago tuluyang pumasok sa kanilang sasakyan. Nakatingin siya sa bintana habang umaandar ito at kahit nang makarating na siya sa bahay nila, hindi pa rin humihinto ang pag-iyak niya. Anak, tahan na. Hindi makakatulong kung iiyak ka pa. Magkakasakit ka lang yan. Mabuti pa kumain na tayo. Gusto mo ba ipagluto kita? Malungkot na wika ni Sir Frederick. Pero Papa, hindi naman po kayo sanay magluto. Si Mama po ang palaging gumagawa niyan para sa atin. Tama ka. Kahit meron tayong mga maid gusto niyang siyang gumagawa ng lahat ng bagay para sa atin. Pero huwag ka mag-alala. Simula ngayon, pipilitin kong punuan ang mga naiwan niya. Ngunit naputo lang sinasabi ni Mr. Frederick nang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niya naman yung sinagot. Hello? Yes, speaking. Sige, papunta na ako riyan. Wika pa ni Mr. Frederick.
matapos makatanggap ng tawag mula sa kumpanya niya. Napabuntong hininga na lamang si Jennifer dahil alam niya nang hindi matutupad ang sinabi ng kanyang ama kanina. Pasensya ka na anak. May kailangan lang puntahan si Papa ha. Magpapadeliver na lang tayo ng pagkain. Kumain ka na at magpahinga. Babalik agad ako. Pero Papa, kailangan mo ba talagang magtrabaho pa? Kalilibing lang po ni Mama kanina. Hindi mo man lang ba bibigyan ng oras ang sarili mo na magluksa? Mangiyak-iyak na sambit ni Jennifer. Anak, may mga investors na naghahanap sa akin. Kapag hindi ako sumipot, maaapektuhan ang kumpanya natin. Bakit po ba napaka-workaholic niyo, Papa? Paano kung kayo naman po ang mawala sa akin kakatrabaho niyo? Pwede po ba kahit ngayon lang, dumito po muna kayo? Huwag niyo po kong iwang mag-isa. Mas lalo kong mararamdamang wala na si Mama kasi aalis ka. Puno ng pagsusumamong sambit ni Jennifer. Napahinga naman ng malalim si Mr. Frederick. Saka hinaplos ang buhok ng dalaga. Pasensya ka na anak. Tuloy pa rin naman ang buhay kahit wala na ang mama mo. Pa naman, bakit ganyan kayo magsalita na para bang wala kayong pakialam kay Mama? Ni hindi kita nakitang umiyak nung may sakit siya. At kahit ng mga sandali ng buhay niya, ni hindi ko nakitang nasasaktan ka. Hindi mo po ba mahal si Mama? Paano mo nasasabing tuloy pa rin ang buhay? Hindi lang po ako nawalan ng nanay, pati ikaw nawalan ng asawa. Tumulong muli ang luha sa pisngi ni Jennifer. Ngunit hindi no napigilan ang nagpupumilit niyang ama. Humingi ito ng tawad na umalis sa pamamahay nila. Kaya naman si Jennifer, naiwan lang siyang mag-isa. Napuno ng mga malalakas na paghikbi ang buong bahay. Napagpasyahan na lamang ni Jennifer na pumasok sa kanyang kwarto at doon magmukmok. Tutal, wala rin naman siyang ganang kumain. Nang mapagod sa kaiiyak, nakatulog na rin siya. Nagising na lamang si Jennifer kinabukasan at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Mama, good morning po. Pagbati yun ni Jennifer nang may ngiti sa isang nakatalikod na babae sa kusina. Ngunit nabura din ang ngiti sa kanyang labi nang mapagtantong hindi yun ang kanyang ina. Nakasanayan niya na kasing tuwing umaga ay bababa siya pagkabangon upang salubungin ang kanyang ina at sabay silang mag-aagahan. Subalit ngayong araw, napagtanto niyang wala na ang kanyang ina at ibang tao ang nakita niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay namin? Tanong ni Jennifer. Hello, ako si Rebecca. Naganda ako ng almusal para sa iyo. Sabi ng dad mo, paborito mo raw ang pancakes? Masiglang bati naman ang babaeng si Rebecca. Mahaba ang buhok nito at maayos ang pananamit. Balingkinita ng katawan at maputi. Kung susumahin, hindi halatang nasa mid-30s na ito. Sabi ni Papa, nasan si Papa? Pinadala ka ba niya rito para maging isang kasambahay? Kasambahay? Mukha ba akong kasambahay? Sarkastikong tanong ni Rebecca habang napapangiwi pa. Natigil naman sila sa pag-uusap at parehong napatingin nang pumasok na sa kusina si Mr. Frederick. Nilapitan nito si Rebecca at hinawakan sa bewang, saka hinalikan sa ulo na siyang nagpakunot sa noo ni Jennifer. Napaatras pa ang dalaga. Papa, anong ibig sabihin nito? Bakit mo siya hinahalikan? Nagkita na pala kayo ni Rebecca anak. Pwede mo siyang tawaging tita pansamantala. At balang araw, pwede mo rin siyang tawaging mami. Ano? Pero hindi ba't kalilibing pa lang ni Mama kahapon? Bakit naman nagdala ka kagad ng babae rito sa bahay natin, Papa? Talaga bang wala kang pakialam sa kanya? Muling nangilid sa mga mata ni Jennifer ang luha. Tila sinasakal ang kanyang puso dahil wala pang isang buong araw nang mailibing ang kanyang ina. Ngunit narito ang ama niya't nakahanap na agad ng iba.
Naglakad naman papalapit si Mr. Frederick kay Jennifer upang masinsinan itong kausapin. Si Rebecca naman nanatili sa kusina habang nilalagay ang pancake sa pinggan kasabay ng pakikinig sa usapan ng mag-ama. Anak, makinig ka sa akin. Sana maintindihan mo. Ayoko lang na mag-isa ka rito kaya heto, gumawa na ako ng paraan para may mag-aasikaso at mag-aalaga sa'yo sa mga oras na wala ako. Pero Papa, kung yun talaga ang layunin mo, sana kasambahay na lang. Bakit parang may relasyon kayo? Matagal na ba kayo? Huwag mo sabihin niloloko mo si Mama nung buhay pa siya. Hindi anak. Jennifer, hindi ako ganong klaseng tao. Alam mo naman na isa akong businessman at mahalaga ang bawat oras sa akin. Ayoko mag-aksaya ng panahon na kumuha ng kasambahay na mag-aasikaso lamang sa'yo tuwing kakain ka. Gusto ko yung aalagaan ka rin na parang kanya. At si Tita Rebecca mo, handa yung gawin para sa'yo. Maaasahan siya, mabait at mapagmahal. Naiintindihan niya rin ang sitwasyon natin. Mahabang paliwanag ni Mr. Frederick kay Jennifer. Sumulyap naman siya sa babae. Hindi siya kumbinsido, kaya naman sumigaw siya at tinulak ang papa niya. Ayoko. Hindi ko kailangan na mag-aasikaso sa akin kasi malaki na ako. Tinuruan ako ni Mama. Kung nag-aalala ka sa kapakanan ko, hindi ka maghahanap ng iba para pumalit kay Mama. Kasi ikaw lang ang kailangan ko, Papa. Wala nang iba. Mahirap po bang intindihin yon? Anak, hindi ko maibibigay sa iyo ang gusto mo. Kailangan ako sa trabaho ko. Paano kita maitataguyod kung hindi ko yun aasikasuhin? Kaya pakiusap, mag-move on ka na. Ayusin mo ang sarili mo at huwag mong pahirapan ang Tita Rebecca mo. Simula ngayon, siya na makakasama mo habang wala ako. Bigyan mo sana siya ng pagkakataon dahil paniguradong magkakasundo rin naman kayo. Puno ng otoridad na sambit ni Mr. Frederick. Ayoko nga po sabi. Hindi nyo na ginalang ang pagkamatay ni Mama. Tapos nagsama ka pa agad ng ibang babae rito sa bahay. Ang sabi mo palagi siyang nandito sa puso natin. Kasinungalingan lang ba yun? Napabuntong hininga si Mr. Frederick nang padabog na umalis si Jennifer pabalik sa kwarto nito. Sinulyapan niya si Rebecca na tinanggal na ang apron bago siya nilapitan at hinaplos. Hayaan mo na muna siya, Frederick. Ganyan talaga ang mga bata. Mahirap naman talaga para sa kanilang mawala ng ina. Pero huwag kang mag-alala dahil gagawin kong lahat para bumalik ang dati niyang sigla. Matututunan niya rin akong tanggapin. Wika ni Rebecca. Tumango naman si Mr. Frederick saka hinalikan ang likod ng kamay ni Rebecca. Salamat, Rebecca. Salamat at naiintindihan mo ko. Pagpasensyahan mo na talaga ang anak ko sa inasal niya. Ano ka ba? Wala namang problema sa akin. Mabuti pa kumain ka na dahil mahuhuli ka na sa mga meetings mo. Ako nang bahala sa kanya. Dadalang ko na lang siya ng pagkain sa kwarto niya para makapag-usap din kami. Sige, Rebecca. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo pag uwi ko. Hinalikan ni Mr. Frederick ang mga labi ni Rebecca bago piniling mag-almusal. Sabay silang kumain at nagkwentuhan sa hapagkainan. Alam mo, Frederick, hindi naman ako nagmamadali eh. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo ko agad kailangang dalhin dito. Sambit ni Rebecca habang humihigop ng kape. Well, sinabi ko na rin naman sa'yo na kailangan kita. Walang magbabantay sa anak ko habang nasa kumpanya ko. Wala na ang mama niya. Katulad kagabi, kinailangan ko siyang iwan dahil may obligasyon akong dapat pagtuunan ng pansin. Kung noon naiiwan ko siya ng walang pag-aalinlangan dahil nandito ang mama niya, kahapon nahirapan ako. Kaya naman mabuti nang nandito ka, mapapanatag na ako. Darating din ang araw na may iintindihan niya tayong dalawa. Hindi pa rin ba niya alam ang katotohanan sa inyo ng mama niya? Matagal na kayong hiwalay, hindi ba? At alam ng asawa mo na ako ang totoong mahal mo. Giit ni Rebecca. Hindi ko gustong malaman ni Jennifer ang tungkol doon. Lalong mawawasak ang mundo niya kapag nalaman niyang matagal na kaming hiwalay ng mama niya. Kaya nga hindi ako madalas dito umuwi dahil sa'yo ko nakatira. Sa bagay, baka isipin pa niya na tayo ang may kasalanan ng pagkamatay ng mama niya.
Siguro paraan na rin ng Diyos na mamatay ang asawa mo para magkasama na tayo ng malaya. Nakangising sambit ni Rebecca habang kumakain. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng anak ko. Namatay ang mama niya dahil sa tuberculosis. Siguro nga kasalanan ko rin. Ako ang dahilan kung bakit humina ang resistensya niya at nagkasakit siya. Dahil nalaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Huwag mo sisihin ng sarili mo, Frederick. Nagmahal ka lang naman at kailanman hindi naging mali ang pagmamahal. Nasa likod ng pinto si Jennifer habang pinipigilan ang maliliit na hikbi. Naririnig niya ang mga pag-uusap ng kanyang ama at ng kabit nito. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin dahil hindi na matiis pa ang mga pangahamak sa kanyang ina. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito ni Papa. Akala ko mahal na mahal niya si Mama. Akala ko mahal niya kami pero isa lang palang kasinungalingan ng lahat. Kaya pala gano'n na lang kabilis para sa kanya na sabihing magpatuloy na lang kami sa buhay. Dahil meron na siyang ibang babae. At matagal na. Paano niya to nagagawa sa babaeng pinakasalan niya sa harap ng Panginoon? Paano niya nagagawa magsinungaling sa akin na para bang hindi niya ako anak? Bulong ni Jennifer sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Nagpasya siyang mag-ayos na lamang para pumasok sa eskwelahan. Nang bumaba naman siya sa kwarto, muli siyang sinalubong ni Rebecca nang may ngiti sa mga labi. Oh, Jennifer, bihis ka na pala. Kumain ka na muna bago ka pumasok sa school. Malambing na pagbati ni Rebecca saka lumapit kay Jennifer. Ipinaghanda rin kita ng pagkain sa lunchbox mo para hindi ka nabibili. May pera naman ako at isa pa, hindi ako kakain ng hindi luto ni Mama. Sagot ni Jennifer sa nakakainis na tono. Hindi mo kailangan bumili kahit hindi pa luto ng mama mo. Alam mo, hindi porke may pera ka, bibili ka na. Heto nga't ginawa na kita na makakain mo. Kainin mo na to kasi wala namang ibang kakain. Ayoko nga sabi, pwede ba? Huwag ka nga mag-inarting nanay kita. Hindi mo ito kailangan gawin dahil hindi kita kailangan. Kung naakit mo ang papa ko, ako hindi kahit kailan. At yung pagkain na yan, itapo mo na lang yan dahil hindi ko rin yan kakainin. Sigaw ni Jennifer saka ibinato ang bag kung saan naroon ang pagkaing inihanda ni Rebecca. Napabuntong hininga naman si Rebecca saka yun pinulot. Alam mo, kung alam mo lang kung gaano kahirap lutuin ang isang pagkain, hindi mo yan itatapon. Alam ko nagluluksa ka para sa iyong ina. Nandito nga ako para damayan ka. Wala ang papa mo at tayong dalawa lang ang matitira dito sa bahay. Kaya pwede ba bigyan mo ko ng pagkakataong makilala mo man lang? Hindi nga ako sabi interesado at kahit kailan, hindi ko rin matatanggap ang relasyon niyo ng papa ko. Kayong pumatay kay mama. Hindi ko kayo mapapatawad. Matigas na litanya ni Jennifer. Saka padabog na lumabas ng bahay. Sakto namang nakaabang na roon ang driver nila para ihatid siya sa school. Kumakalam ang kanyang sikmura ngunit mas pinili niyang magkibit balikat dahil mas masama ang kanyang loob. Pinunasan niya ang kanyang pisngi dahil may tumulo na namang luha roon. Maging sa pagpasok niya sa klase, ang bawat pakikiramay sa kanya ng mga kaklase niya pati ng guro ay nagtutulak sa kanya para maiyak muli. Mabuti pa sila, naiintindihan ang nararamdaman ko. Pero si Papa, kung sino pang dapat mas makaalam ng sitwasyon ko, siya pa itong nananakit sa akin. Kung kailangan niya ng pagmamahal dahil nawala si Mama, maiintindihan ko pa. Pero ang malamang matagal na silang may relasyon ng Rebeccaang yun, patunay lang naman luloko si Papa. Siya ang pumatay kay Mama. Nanginginig na sambit ni Jennifer sa kanyang sarili. Ilang sandali pa nang matapos na rin ang klase ni Jennifer, pumasok na siya sa kotse para umuwi. Ngunit sinabi niya sa kanyang driver na dumaan muna sa mall para makapamasyal siya kahit papano. Kung hindi ko to gagawin, lalo ako malulugmok. Nakakainis na kung saan palagi kong gustong umuwi noon. Ayoko nang pumunta ngayon. Ang bahay kung saan palagi akong sinasalubong ni Mama, kung saan palagi akong sabik na marating, naging lugar na ng pagtataksil. Matigas na wika ni Jennifer
habang nakadungaw lang sa salamin. Pagkarating sa mall, habang kasalukuyan siyang bumibili ng damit, tila napagtanto niyang mali ang kanyang desisyon dahil naaalala niya lang ang mga panahong magkasama sila ng kanyang ina habang namamasyal sila noon. Bakit kasi namatay pa si Mama? Sana sinama niya na lang ako kung ganito lang din naman palagi ang mararanasan ko. Uuwing wala siya at gigising na naman na wala siya. Kung pwede lang humiling na bumalik na siya. Matatanggap ko pa na iwalay na sila ni Papa kaysa ganitong may pumapalit sa kanya na hindi katiwa-tiwala. Inayos na lamang ni Jennifer ang kanyang sarili. Ilang oras pang nagpalipas ang dalaga sa mall bago umuwi. Nadatnan niya namang nasa labas si Rebecca na parang may hinihintay. Jennifer, nandiyan ka na pala. Ganito ba talagang normal na oras ng pag-uwi mo? 8:00 na ng gabi. Hindi, mag-aalas 9 na nga eh. Tila nag-aalalang salubong ni Rebecca habang kinukuha ang bag ni Jennifer. Ngunit hindi yun hinayaan ng dalaga at sinamaan lang ng tingin si Rebecca. Wala kang pakialam kung anong oras ako umuwi. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Wala naman si Papa para hanapin ako. Kahit wala ang Papa mo, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Paano kung may nangyari na pala sa'yo masama? Ako ang malalagot sa Papa mo. Eh di sana nga may mangyari ng masama sa akin para lagot ka kay Papa. Alam mo, ipagdadasal ko yan para hiwalay ang kanya. Sumimangot naman ang mukha ni Rebecca. Pinagbasdan niya ang padabog na pagpasok ni Jennifer sa main entrance. Alam mo, akala ko mabait kang bata. Yan pa naman ang palaging kinikwento sa akin ni Frederick. Malambing ka raw at masunurin, pero parang kabaligtaran. Hindi ka marunong makitungo sa mas nakatatanda sa'yo. Wala kang respeto. Angal ni Rebecca na humabol kay Jennifer. Tumigil naman si Jennifer sa paglalakad saka hinarap si Rebecca. Alam mo rin ba na hindi ka karapat-dapat na irespeto? Isa kang kabit. Inaas mo si Papa kay Mama, kaya hindi ako magiging mabait sa'yo. Ang pinapangarap mong malambing at masunuring katulad ko, hindi yun mangyayari. Mabuti pa umalis ka na rito. Doon ka na sa bahay mo kung saan parating umuwi si Papa. Doon kayo magkita. Dahil hindi ko kayo kailangan. Sunod-sunod na sigaw ni Jennifer sa kapadabog na umakyat sa kwarto. Sinara niya ang pinto at sumandal doon bago muling umiyak. Nanginginig ang mga kamay niya dahil hindi niya rin inaasahan na magiging ganun siya sa ibang tao. Napaluhod na lamang siya at napahilamos ng mukha. Sumisikip ang kanyang dibdib. Pangalawang araw pa lang simula ng libing ng kanyang ina, ngunit para bang hinuhukay niya na rin ang kanyang sariling libingan. Patawarin mo ko, Mama. Hindi mo ko ganito pinalaki. Pero ang hirap lang maging mabuti sa kapwa kung masama sila sa'yo. Nang gabing yun, lumabas si Jennifer para magluto ng sariling hapunan. Pababa na siya ng hagdan nang marinig ang isang tahimik na pag-uusap. Noong unay inakala niya pang ang papa niya ang kausap ni Rebecca. Subalit nang silipin niya ito, may kausap na iba si Rebecca sa telepono. Sinabi mo pa, punong-puno na nga ako sa batang ito. Biruin mo, 18 years old na, napaka-immature pa rin. Ano ba sa salitang patay nang hindi niya maintindihan? Babalik pa ba ang mama niya? Narito na nga ako, pinipilit kong gawin ang mga pinakikisuyo ni Frederick. Pero minamasama niya pa rin. Napipiko na ako sa pambabastos niya sa akin. Hindi ako narito para makatanggap ng masasakit na salita mula sa kanya. Kung hindi ko lang kailangan ng pera talaga, naku, matagal ko na rin iniwalayan si Frederick at matagal na rin ako sumama sa iyo. Natigilan si Jennifer sa kanyang narinig. Bumigat ang kanyang paghinga at lalong napakunot ang noo. Nagpupuyo sa galit ang kanyang kamao. Of course, ano pa bang habol ko kay Frederick? Bilyonaryong taong yun, no? Swerte kung naakit ko siya. Ilang taong ko rin trinabaho ang relasyon namin. Tapos matatapos lang dahil sa isang bata? Hindi pwede. Dapat may makuha kong kayamanan bago kami maghiwalay na dalawa. At sisiguraduhin kong masusuklian ang lahat ng paghihirap ko sa kanya. Binabana ni Rebecca ang tawag saka uminom ng alak. Napatingin naman siya sa kanyang gilid nang may maramdamang presensya ng ibang tao. Doon ay nakita niya ang nakatayong si Jennifer na parang isang multo.
Matalim ang mga tingin at para bang susuguri na siya at papatayin. Walang iya kang babae ka! Sinasabi ko na nga ba na hindi ka katiwa-tiwala? Niloloko mo ang papa ko! Malakas na sigaw ni Jennifer saka sinugod si Rebecca para sa bunutan. Subalit agad din namang napigilan. So narinig mo? Ha? Magaling kang bata ka. Ngayong alam mo rin siguro na hindi ako magpapatalo sa'yo. Nakangising sambit naman ni Rebecca habang dumidistansya sa dalagang nanggagalaiti na sa galit. Sasabihin ko kay Papa ang lahat ng narinig ko. Siguradong madudurog lahat ng pinaghirapan mo. May pasabi-sabi ka pa sa akin, nag-aalala ka kanina. Tapos ang totoo pala, pera lang naman ang habol mo sa pamilya namin. Eh ano naman, ginagamit din naman ng ama mo ang katawan ko. Pinaliligaya ko siya. Sapat lang na humingi ako ng kabayaran sa lahat ng paghihirap ko sa kanya, no? Kung binabalak mong sabihin ang lahat ng ito sa papa mo, magdahan-dahan ka dahil kaya kitang baliktarin. At lalo lang madudurog ang puso mo kapag nalaman mong ako ang kakampihan ng papa mo kesa sa'yo. At paano ka naman nakakasiguro? Mas mahal ako ni Papa kaysa sa'yo. Sa akin siya makikinig at isisiwalat ko sa kanya lahat ng kasamaan mo. Sige lang, subukan mo. Tingnan natin kung sinong mapapahiya sa dulo. Pagbabanta ni Rebecca ngunit mas matigas si Jennifer. Padabog itong umalis at binalibag ang pinto. Pinaplano ni Jennifer na hintayin ang pagdating ng kanyang ama para sabihin ang lahat. Si Rebecca naman ay napasigaw na lamang dahil sa sobrang inis. Napakasutil talaga ng batang yon. Akala niya ba may isahan niya ako? Hindi ako papayag na magiging hadlang siya sa lahat ng mga plano ko. Kinuha ni Rebecca ang kanyang cellphone saka tinawagan si Mr. Frederick. Mabilis naman itong sinagot. Oh, Rebecca, napatawag ka. Ayos lang ba kayo dyan ni Jennifer? Nagkasundo na ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Mr. Frederick. Si Rebecca naman ay piniling kumalma sandali at huminga ng malalim. Hindi pa eh. Medyo matigas talaga ang ulo ng anak mo, Frederick. Hindi ko na nga rin alam ang gagawin sa kanya para mapalambot ang puso niya. Kanina ba naman, tinapon niya mga niluto ko para sa kanya. Ngayon naman nagtalo kami, pinagbabantaan niya ako. Sana nga raw mamatay na ako. Natatakot ako na baka kung anong gawin niya sa akin, Frederick. Ayokong sumuko pero nahihirapan na ako. Gusto ko na lang umuwi sa bahay ko. Puno ng pagkukunwaring sambit ni Rebecca. Ganun ba? Gusto mo ba ipasundo kita dyan? Pasensya ka na ha. Hindi naman talaga ganyan ang anak ko eh. Marahil dahil dala lang talaga ng nangyari sa kanyang ina. Iniisip ko tuloy na mali ang desisyon kong iwanan kitang kasama siya. Nag-aalala lang naman ako sa kanya na baka kung anong gawin niya kung wala siyang kasama. Mabuti pa rin na may isang tumatayong ina para sa kanya, hindi ba? Nag-aalala namang sambit ni Mr. Frederick na nagpangiwi kay Rebecca. Mas mahalaga bang mararamdaman ng anak mo, Frederick? Kaya mo lang ba ako minahalay para magbantay sa anak mo? Malaki na siya, Frederick. Kayang-kaya na niya ang sarili niya. Ipinagyayabang niya nga yun sa akin. Hindi niya raw ako kailangan. Tayo. Alam mo, nangangamba nga ako na baka gumawa siya ng kwento para lang mapasama ako sa paningin mo. Kung hinahadlangan niya talaga tayong dalawa, baka ito na ang panahon na maghiwalay na tayo. Tapusin na natin ito, Frederick. Nasasaktan na ako. Anong sinasabi mo? Sandali, pauwi na ako, Rebecca. Mag-usap tayo ng maayos, ha? Matagal na ang relasyon natin eh. Ilang pagsubok na ang pinagdaanan natin. Ngayon pa ba tayo bibitaw? Malalagpasan din natin ito. Mabuti pa, padadalang kita ng pera sa bank account mo. Bumili ka ng gusto mo kahit na ano. Para lang mawala na ang stress mo sa anak ko. Kumapit ka lang, okay? Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala sa akin. Samantala, si Jennifer naman ay matyagang inaabangan ng kanyang ama sa balkonahe. Ngunit dahil na rin sa pagod sa kanyang paglalakwatsa kanina, nakatulog siya. Sikat ng araw ang sumalubong sa kanya nang magising siya. Agad naman siyang napabalikwas nang makita ang sariling wala sa kwarto. Sandali,
nakatulog pala ako. Hinihintay ko nga pala si Papa kagabi sa pag-uwi niya. Nakauwi na ba siya? Tanong niya sa sarili saka pumunta sa dining area. Sakto namang nakita niya ang papa niya sa hapagkainan at umihigop ng kape habang nagbabasa ng balita sa iPad nito. Papa, nariyan ka na pala. Anong oras ka dumating? Kagabi pa, bakit? May kailangan ka ba? Sandali, muntikan ko na makalimutan. May sasabihin din pala ako sa'yo. Saad ni Mr. Frederick, saka inilapag ang iPad bago seryosong tumingin kay Jennifer. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Papa? Tungkol sa tita Rebecca mo. Napasulyap naman si Jennifer kay Rebecca na lumabas sa kusina dala-dala ang isang mangkok ng mangga na may bagoong. Napakunot ang noo ni Jennifer dahil mataas pa ang araw ngunit maasim na sa sikmura ang gustong kainin ng kabit ng kanyang ama. Naikwento na sa akin ng tita Rebecca mo ang nangyari kagabi. Pati na rin ang inaasa mo kapag wala ako. Kaya gusto kitang pagsabihan. Buntis siya kaya mag-iingat ka sa mga pananalita mo. Dahil magkakaroon ka na ng kapatid. Hindi mo naman siguro gustong mapahamak ang tita Rebecca mo. Pati na ang batang nasa sinapupunan niya, tama? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jennifer. Kagigising niya pa lang, ngunit sinalubong na siya ng nakakagulat na balita. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya dahil napansin ang pagngisi ni Rebecca. Papa, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Gumagawa lang yan ng kwento. At anong buntis? Kagabi lang nakita ko siyang umiinom ng alak. Siguradong kasinungalingan lang yon. Alam mo ba, narinig ko siya kagabi na may kausap sa telepono. Ginagamit ka lang niya. Gusto niya ang kayamanan natin. Hihiwalayan ka na rin niya kapag nakuha niya ang gusto niya sa'yo. Isa siyang sinungaling. Sinungaling ang kabit mo, Papa. May iba siyang lalaki. Tama na! Malakas na sigaw ni Frederick. Kasabay ng paghampas din ito sa lamesa dahilan para matapon ng ilang pagkain. Natinag naman si Jennifer at napaatras, lalo na nang tumingin ng masama ang kanyang ama sa kanya. Ganyan ba ang ugaling itinuro sa'yo ng iyong ina, Jennifer? Hindi mo na nirespeto ang tita Rebecca mo. Kahit nga ako binabastos mo na rin eh. Gumagawa ka pa ng kwento na purong kasinungalingan lang naman. Gusto mo ng katotohanan? Matagal na kaming wala ng iyong ina. Hindi ko kabit si Rebecca dahil naging kami nung maghiwalay kami ng mama mo. Kaya wala kang karapatang tawagin siyang isang kabit. Hindi ako manluloko, Jennifer. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko na yung problema. Ang gusto ko lang, huwag ka nang gumawa pa ng dahilan na ikagagalit ko. Kung hindi mo matanggap ang relasyon naming dalawa, kahit man lang ang magiging anak namin at magiging kapatid mo, tanggapin mo! Napabuga na lamang si Jennifer dahil unang beses sa kanyang buhay na masigawan ng kanyang ama. Iniwan niya na lamang ang mga ito para bumalik sa kwarto upang pumasok na lamang ng maaga sa klase. Mukhang nalaso na ng tuluyan ni Rebecca na yun ang utak ni Papa. Nakakatawa na ipinagtatanggol niya pang sinungaling na babaeng yun. Kahit ako yata wala nang halaga sa kanya. Porke ba magkakaroon na sila ng anak, may itsapwera na ako. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na ako umuwi pa rito. Naroon na si Jennifer sa kanyang eskwelahan ngunit hindi niya magawang makapag-focus sa klase, lalo na't naririnig niya sa isa sa mga katabi niya ang kaparehong sitwasyon na meron siya na naglayas para masolusyonan ang problema. Kung maglalayas ba ako, hahanapin din ako ni Papa. Subukan ko kaya. Baka epektibo nga katulad ng kinikwento ng kaklase ko. At baka pwede kong i-request na hiwalayan niya na ang Rebecca na yun dahil niluloko niya lang kami. Pagkausap ni Jennifer sa kanyang sarili, napabuntong hininga na lamang siya at hanggang matapos nga ang klase, yun at yun pa rin ang nasa isip niya. Napalunok siya nang matanaw niya sa parking lot ang kotse at ang driver niya. Tama, kailangan ko itong gawin. Walang masama kung susubukan ko. Kapag nakiusap siyang bumalik, doon ko sasabihin hiwalayin niya na si Rebecca. Bulong ni Jennifer sa sarili, saka naglakad palayo sa parking lot.
Pinili niyang sumabay sa agos ng mga estudyante na papalabas sa gate, kaya matagumpay naman siyang nakatakas. Mabilis siyang sumakay ng taxi. Ngunit nang tanungin siya ng driver kung saan papunta ay wala siyang naisagot. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, Manong. Tumawa naman ang driver at tinanong siya kung naglayas ba siya. Opo, ayoko pong umuwi sa amin dahil yung kabit ng papa ko lang ang sasalubong sa akin. Mabuti pa, dalhin niyo na lang po ako sa lugar na masaya. Pailing-iling na lamang ang driver habang binabalaan si Jennifer na umuwi. Maswerte nga raw si Jennifer dahil mabuti ang taxi driver na nasakyan niya. Dahil kung iba-iba yun, baka napagdiskitahan na siya. Pinayuhan din ng driver na huwag magpagabi dahil delikado sa babae ang nasa lansangan pa. Subalit hindi naman nakinig si Jennifer at nagpatuloy lang sa amusement park kung saan siya dinala ng taxi driver. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako hinahanap ni Papa. Dito lang ako. Matigas na sambit ni Jennifer habang nakatingin sa mga rides. Isa-isa niya yung sinakyan at sa isang sandali, para bang nalimutan niya lahat ng kanyang problema. Malakas siyang sumisigaw habang nakasakay sa roller coaster. May pagkakataon pang umiiyak siya dahil sa pagkahilo at pagsusuka. Kung nandito lang si Mama, siguradong aasikasuhin niya ako. Mahina pang sambit ni Jennifer sa kanyang sarili habang nakatingin sa ibang mga batang kasama ang kanilang mga magulang. Kung mas pinili lang siguro ni Papa na asikasuhin ako kaysa sa trabaho niya, hindi naman kami mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pero hayaan ko na nga muna yon. Narito ako para magsaya. Marirealize din ni Papa ang halaga ko ngayong naglayas ako sa bahay. Mabuti pa, kumain na muna ako. Tumakbo si Jennifer sa bilihan ng hotdog at dun kumain. Bumili rin siya ng ice cream at cotton candy bago naglaro-laro pa ng iba't ibang games sa amusement park. May darts para mabutas ang lobo at makakuha ng premyo. Meron din yung binabaril, may sinushoot yung bola sa mahabang ring at marami pang iba. Hanggang sa namalayan niya na lang na naubos na ang pera niya. Nakasakay siya sa Ferris wheel habang tinatanaw ang madilim na kalangitan na katulad noong inilibing ang kanyang ina. Mga anong oras kaya ako susunduin ni Papa? Hinahanap niya naman siguro ako. Hindi naman mahirap puntahan ng amusement park na to eh. Napuntahan na namin to noon kasama si Mama at nabanggit ko rin sa kanya na paborito kong lugar to dahil dito ako naging labis na masaya. Sigurado kong hahanapin niya ako at itong lugar na tong una niyang pupuntahan. Ngunit huminto na ang lahat ng rides at nagsara na ang amusement park. Wala pa ring dumadating na sundo si Jennifer. Naglakad-lakad lang siya sa gilid nito dahil naubusan na rin siya ng pamasahe pa uwi. Nakayuko lang siya at pinupunasan ng kanyang luha habang may sinisipang bato. Mukhang hindi naman mahalata ni Papa na wala ako kasi sobrang busy niya. Tama, mas abala pa siya sa kumpanya niya kaysa sa akin. Nawawala na ng pag-asang sambit ni Jennifer, ngunit ilang sandali lang ay may tumawag sa pangalan niya. Papa? Tumunghay si Jennifer nang makita ang isang lalaki na nagmumula sa malayo. Nakasuot ito, ngunit naglaho ang mga ngiti niya nang makita kung sino ito. Ang driver niya pala. Lumapit ito sa kanya kasunod si Rebecca na nagmamadali siyang kinapitan. Pwede ba? Kung galit ka sa akin, hindi mo kailangan lumayas. Gustong-gusto mo talagang pinag-aalala mga tao, ano? Sigaw ni Rebecca na halos mawala na sa sariling bait. Hinila niya si Jennifer papasok sa kotse na mabilis namang pinaandar ng driver. Mabuti na lang at tetrace namin kung saan ka sumakay. Nakausap namin ng taxi driver at dito ka nga raw niya dinala. Ano bang pumasok sa isip mo? Tinakasan mo ang driver mo, ha? Tanong pa ni Rebecca na nasa tabi niya sa backseat. Hindi naman yung sinagot ni Jennifer. Sa halip ay nagtanong. Si Papa, nasan siya? Hindi niya ba ako hinanap? Diyos ko, gusto mo pa ba itong makarating sa papa mo? Masyado nang maraming iniisip yon para dumagdag ka pa, Jennifer. Dalaga ka na. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Ibig sabihin hindi niya alam na lumayas ako?
Hindi niya napansing na wala ako ng ilang oras. Ano ba siya? Anong klaseng ama siya? Malakas na sigaw ni Jennifer dahilan para mapatigil sa pagdadrive ang lalaki. So naglayas ka? Utang na loob, Jennifer. Anong akala mo sa mundo, fairy tale? Hindi lahat ng panahon ay aayon sa mga gusto mo. Akala mo ba madali lang mabuhay na mag-isa? Maglalayas ka? Tapos ano? Magiging palaboy ka sa lansangan? Nakikita mo ba yung mga baliw dyan sa tabi-tabi? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag ipinagpilitan mo ang paglalayas. At sa tingin mo ba makakaya mo? Sa ipinapakita mo sa akin, ni bumili ng tubig galing sa sarili mong pera, hindi mo magagawa. Sa ugali mo, mauuna kang mamatay dahil dinadala mo ang sarili mo sa kapahamakan. Sumagot naman si Jennifer. Ano naman pakialam mo? At bakit mo ako hinanap? Hindi ikaw ang gusto kong makahanap sa akin. Sana hinayaan mo na lang ako. Ano ba itong pinapakita mo na parang concern ka? Bakit? Hindi ka ba bibigyan ng pera ni Papa kapag may nangyaring masama sa akin? Kaya ganyan ka? Malakas na sampalang natanggap ni Jennifer mula kay Rebecca. Hindi na natiis ni Rebecca ang mga salitang lumalabas sa bibig ng dalaga. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang inaalala ko. Kung wala kang pakialam sa ama mo, ako meron. Siguro nga dahil sa pera, pero mabuti pa ako iniisip ko mga ginagawa ko kesa sa'yo na mas pinahihirapan siya. Magiging masaya ka ba kapag namatay ang papa mo sa ginagawa mo, ha? Hinanap kita dahil wala ka sa bahay. Lagpas 9:00 na. Matinong uwi pa ba ito ng babae? At kung maglalayas ka, abisuhan mo ko para hindi na kita hanapin sa susunod. Magdala ka ng pera para hindi ka magutom. Kasi hindi mo gugustuhin magaya sa akin na papasukin ang lahat para lang magkapera. Nag-igting ang mga panga ni Rebecca dahil para bang may naalala siya sa kanyang nakaraan. Si Jennifer naman, tila sarado na ang puso para makinig pa sa mga sinasabi ng kinamumuhian niyang babae. Hindi ako magiging katulad mo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan dumepende sa iba para magkapera. Hindi ko kailangan manloko at pumatay ng tao para lang maging masaya. Matigas na litanya pa ni Jennifer, saka bumaba sa sasakyan nang makitang nakarating na sila sa bahay. Sumalubong naman sa kanya ang kanyang ama na naroon sa may main entrance. Jennifer, saan ka galing? Rebecca, magkasama pala kayo ng anak ko? Saan kayo pumunta at bakit hindi nyo mala ako inabisuhan? Tanong ni Mr. Frederick na punong-puno ng pag-aalala. Nilampasan na lamang siya ni Jennifer kaya naman si Rebecca na ang sumagot sa mga tanong ni Mr. Frederick. Nagyaya ang anak mo sa amusement park pagkatapos ng klase niya. Sinamahan ko lang. Ganun ba? Hindi ba yan delikado sa magiging baby natin? Hinaplos ni Mr. Frederick ang tiyan ni Rebecca na kasalukuyang sumusunod ang paningin sa dalagang si Jennifer. Natanaw pa nito kung paanong sinara ni Jennifer ang balkonahe, saka pinatay ang ilaw sa kwarto. Ayos lang naman ako, ano ka ba? Hinaplos ni Mr. Frederick ang buhok ni Rebecca saka hinalikan sa pisngi at niyakap. Huwag kang mag-alala, makukuha mo rin ang puso niya. Pasensya ka na kung kailangan mong pagdaanan nito ha. Kung alam ko lang naman na titibok ang puso ko para sa'yo, naging matyaga sana ako sa paghihintay. Baliw, kung hindi mo nakilala ang asawa mo, hindi mo magiging anak si Jennifer. Humiwalay naman sa pagkakayakap si Mr. Frederick saka hinawakan ng baba ni Rebecca. Aba, mukhang nagiging concern ka na talaga sa anak ko ah. Alam mo, salamat naman. Napakaswerte ko sa'yo. Hindi lahat ng babae matatanggap ang isang lalaking may edad na at may anak pa. Sira, kung marami kang pera, lahat ng bagay makukuha mo. Kahit sino pang babaeng gustuhin mo. Pag-alma ni Rebecca, saka umiwalay sa pagkakapit ni Mr. Frederick bago umupo sa sofa. Tinabihan naman siya ni Mr. Frederick. Mali ka. Kahit mayaman, hindi mo mabibili ang totoong kasiyahan. Wala ang mga kayamanan ko kung wala ang pamilya ko. Kaya ginagawa kong lahat para lumago ang kumpanya. Para kung dumating ang araw na mamatay ako, may maipamamana ako kay Jennifer at pati na rin sa magiging anak natin. Hinalikan ni Mr. Frederick ang tiyan ni Rebecca.
Isang pilit ng ngiti lamang ang ipinakita ni Rebecca sa lalaki habang nakatanaw sa pinto ng kwarto ni Jennifer. Muling bumabalik sa alaala niya ang naging sagutan nila ng dalaga sa kotse. Pati na rin kung gaano siya naging aligaga kanina nang malaman sa driver nila na nawawala si Jennifer. Unang beses niyang maramdaman ang bagay na yun at kumikirot ang puso niya dahil nagkakaroon siya ng simpatsya sa isang taong hindi naman kayang rumispeto sa kanya. Mali ang pakiramdam na yun dahil posibleng masira nito ang mga plano niya. Samantala, si Jennifer naman abala sa paghahanda. Kahit madilim gamit ang ilaw sa kanyang cellphone, nag-impake siya ng mga gamit. Pati na rin ng mga perang naipon niya. Kinuha niya rin ang ilang ATM at ledger na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Akala niya ba hindi ko kayang gawin to? Kahit nandyan lang si Papa sa kabilang kwarto, lalayas pa rin ako. Pupunta ako sa lugar na hindi nila ako mahanap. Wika ni Jennifer habang nakatingin sa salamin. Kumuha siya ng gunting at ginupit ang mahaba niyang buhok bago nagsuot ng sombrero. Dala ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit ay sumalisi siya sa likod ng kanilang bahay saka umalis. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang tumatakbo palayo. Para po! Wika ni Jennifer nang may makitang jeep. Agad siyang sumakay doon kahit hindi niya alam kung paano mag-commute. Pinagmasdan niya lamang ang ilang mga pasahero at ginaya. Sa Quiapo po, magkano po papunta ron? Tanong pa niya. Sinagot naman siya ng jeepney driver. Nagbayad siya at namroblema pa nga ang driver dahil 1,000 ang bigay niya. Sinabi na lang ni Jennifer na wag nang mag-abala sa sukli. Sinilip niya ang lansangan na napakaingay pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Hindi siya madalas magpunta rito dahil nadadaanan lang nila ito kapag umaalis sila. At hindi niya alam ang lakas ng ingay dahil nakasara ang bintana ng kanilang sasakyan. Magulo pala talaga. Kaya mo yan, Jennifer. Ngayong naglayas ka na, patunayan mo sa Rebecca na yun na mali siya. Sambit ni Jennifer sa kanyang isipan na para bang pinatatatag ang sariling loob. Natatakot siya, oo. Ngunit sa isang banda, nararamdaman niyang tama ang desisyon niya at hindi siya babalik doon hanggat hindi siya hinahanap ng kanyang ama. Gusto niyang piliin naman siya ng kanyang ama at kalimutan na ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Kung hindi niya hihiwalayan ng Rebecca na yun, mabuti pang umalis na lang din ako. Hindi ko kayang makita sila. Gayong 3 araw pa lang nang mailibing si Mama. Pero ang saya-saya na nila. Napaka-unfair. Nang makababa naman si Jennifer sa jeep ay bumungad sa kanya ang malaking simbahan. Lingid sa kanyang kaalaman, may nakuha siyang atensyon mula sa jeep kanina nang maglabas siya ng pera. Sa tapat mismo ng simbahan kasabay ng paglabas ng maraming tao ang pagkabangga niya sa isang lalaki. Hindi naman siya kaagad nakapalag dahil sumalubong na nga sa kanya ang ilan pang tao. Ngunit narinig niyang parang may nahiwang bagay at nang makaahon siya mula sa mga tao, napansin niya na lamang ang paggaan ng kanyang gamit. Anong nangyari? Bakit butas ang bag ko? Sandali! Ang mga pera ko! Natatarantang bulalas ni Jennifer sa kabinulatlat ang bag. Ngunit kahit 5 ay walang natira sa kanya. Wala rin ang ledger at ATM. Kahit ang ilang piraso ng branded na damit ay wala na rin. Napahilamos na lang siya dahil sa isang kisap mata nasira ang mga plano niya. Lumingalinga siya sa paligid at sa isang iglap din na wala ang mga tao. Siya na lang ang naroon sa lansangan. Napalunok siya habang kagat-kagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. Ngunit sinunok siya at tama nga si Rebecca dahil na mga sandaling yun, ni hindi makabili si Jennifer ng tubig dahil walang pera. Ano nang gagawin ko ngayon? Yung mga perang inipon ko, yung perang iniwan sa akin ni Mama, wala na lahat. Kung yung pera ko lang sana ang nawala, matatanggap ko pa. Pero pati yung galing sa yumao kong ina. Humihikbing salita ni Jennifer habang naglalakad. Natigilan naman siya nang may makita siyang istasyon ng pulis.
Nag-report siya roon ngunit nang tanungin ng mga ito kung saan siya nakatira at humingi ng contact number, ay umalis na lang siya. Hindi pwede. Kapag sinabi ko sa kanila maging ang pangalan ko, malalaman nila kung sino ko at malalaman ni Papa kung nasan ako. Hindi niya pwedeng malaman ang bagay na to dahil mas lalo lang niya akong kagagalitan. Dapat mapatunayan ko sa kanya na kaya kong sarili ko para hindi na siya maghanap pa ng babaeng makakasama para sa kapakanan ko. Nagpatuloy si Jennifer sa paglalakad at hindi niya inakalang mapapadpad naman siya sa isang maingay na lugar. Nakita niya ang nakapaskil doon na hiring. Nangangailangan sila ng trabahador. Tama, kailangan ko ng trabaho. Magtatrabaho ko para kumita ng pera para hindi ko na kailangan bumalik sa amin. Wika ni Jennifer sa kanyang sarili. At akmang papasok na nang harangin siya ng mga bouncer para hanapan ng ID. Hindi naman ako magpa-party. Mag-a-apply ako ng trabaho. Ayun nakapaskil. Giit pa ni Jennifer, ngunit nagpumilit din ang mga bouncer na kailangang makita ang ID niya. Kaya katulad ng nangyari sa istasyon ng pulis, napaatras din siya. Mas lalong magagalit si Papa sa akin kapag nalaman niyang pumunta ako rito. Saan ba ako pwedeng magtrabaho nang hindi malalaman ni Papa? Naputol naman ang pagsasalita ni Jennifer nang may makabangga siya. Panay ang hingi niya ng tawad. Ngunit ang grupo ng mga lalaking nakabangga niya ay para bang hindi marunong magpalampas. Hinawakan ng isa sa mga ito ang braso ni Jennifer. Aray, masakit. Bitiwan mo ako. Ano ba? Nasasaktan ako. Pag-alma ni Jennifer ngunit tinawanan lang siya nito at sinabing may kaya itong gawin na mas masakit. Akmang sasampalin ng lalaking yun si Jennifer nang may umantala. Bitiwan mo siya! Napalingon ang lahat sa isang matipunong lalaki. Maging si Jennifer ay napakunot ang noo. Kilala ko ang babaeng yan, kaya bitiwan mo na siya kung ayaw mong maban sa barko. Pagbabanta ng misteryosong lalaki. Wala namang nagawa ang grupo ng mga kalalakihan kundi pakawalan si Jennifer. Pumasok na ang mga yun sa loob ng bar. Maging ang misteryosong lalaking nagngangalan palang Giovanni ay kasunod na rin ng pigilan siya ni Jennifer. Sandali, Giovanni, tama. Tinawag ng lalaking yun ang pangalan mo. Ikaw ang may-ari ng bar na to? Tanong ng dalaga. Oo, ako nga. Kung ganun, tungkol sa hiring nyo, pwede mo ba akong tulungan makapasok? Total naman ikaw pala ang may-ari. Hindi kasi ako pinapapasok ng bouncer mo. Narinig naman yun ng mga bouncer at sinabi ang dahilan. Kaya naman pala wala kang ID. Hindi ka talaga papapasukin dito. Yung mga menor de edad bawal sa lugar na to. Ayoko pang makulong, no? Hindi naman na ako menor de edad. 18 years old na ako. Talaga? Mukha ka kasing 15. Anyway, nasan ba ang ID mo para maging patunay sa edad mo? Kung gusto mo mag-apply, magdala ka rin ng resume. May HR kami rito at hindi uso ang bakar sa akin, ha? Hindi kita kilala para dumaan ka sa akin. Ganun ba? Wala kasi akong ID. Napatawa naman si Giovanni. Wala kang ID? Posible ba yun? O baka minor de edad ka nga lang talaga kaya wala. Sabing hindi nga ako minor de edad. Baby face lang ako pero 18 na ako. Pwede na ako magtrabaho. Pwede naman sigurong walang ID o kahit na anong impormasyon tungkol sa akin, di ba? Pwede ka namang magbase na lang sa skills ko. Kaya ko namang gawin lahat. Kailangan ko lang ng trabaho. Wala kasi akong pera. Nanakawan ako kanina. Muling natawa si Giovanni. Nakapamulsa itong naglakad papalapit sa dalaga saka pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Narinig ko na yung mga ganyan. Kay nahinala ka eh. Isang babaeng walang ID at ayaw sabihin ng mga personal informations mo? Bakit? May pinagtataguan ka ba? Napalunok naman si Jennifer sa mga hinalang yun ni Giovanni. Ngunit mas lalo pala siyang mamumutla sa mga susunod nitong sasabihin. Sandali, sa itsura ng mukha mo, sa pamamaga ng mga mata mo, mukhang may nakaaway ka. Naglayas ka ba? Nagtalo siguro kayo ng mga magulang mo, no? Alam mo kasi, hindi na bago yan sa akin.
Isang taon na ako namamalakad sa bar na to. Puntahan ito ng mga nagbubulakbol sa eskwelahan. At mukhang isa ka ron, oh. Hindi nakapagsalita si Jennifer lalo na nang sinilip ni Giovanni ang bag niyang may mga ilang piraso ng damit na kumukumpirma sa lahat ng hinala ng lalaki. Natawa na lang si Giovanni dahil bumilib siya sa kanyang sarili. Mabuti pa umuwi ka na. Paniguradong hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wala na akong magulang. Namatay na ang nanay ko. At ang papa ko may kinakasama ng iba. Buntis pa. Kaya kailangan ko magtrabaho para sa sarili ko. Dahil isa sa mga araw na to, mabubuo na ang pamilya nila. At hindi na nila ako maaalala. Pumait naman ang panlasa ni Giovanni sa winikang yun ni Jennifer. Sa sandaling yun, para siyang nagkaroon ng awa. Subalit dahil na rin sa mga sinabi ni Jennifer, mas lalong hindi niya dapat ito ipasok sa ganong klase ng trabaho. Alam mo, mabuti pa. Maghanap ka na lang na ibang trabaho, miss. Wala akong trabaho maibibigay sa'yo. Umalis ka na. Marami pa akong kailangan asikasuhin dito sa loob. Pamamaalam ni Giovanni. Ngunit napigilan siya nang hilahin ni Jennifer ang damit niya at saka lumuhod sa harap nito. Uy, anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan. Natutulirong tanong ni Giovanni. Ayoko. Hanggat hindi mo ako pinapapasok. Pakiusap, ikaw na lang ang pag-asa ko. At saka alam ko may mabuti kang puso. Tinulungan mo ako kanina. Hayaan mo ako makabawi sa'yo. Kahit sa unang linggo, wag mo akong bayaran, ayos lang. Pakiusap pa ni Jennifer habang nakaluhod. Hindi niya rin inakalang gagawin niya ito sa isang lalaki na ngayon niya lang din nakilala. Mukhang tama na naman si Rebecca. Nagagawin niya ang lahat para lang magkapera. Giovanni, ano nangyayari dito? Tanong ng isang babae. Napatayo naman si Jennifer at pinagpaga ng tuhod sa kanilingon ang lumapit sa kanila. Liana, ikaw pala. Wala ito. Umuwi ka na. Pagtataboy ni Giovanni sa dalaga. Anong umuwi? Hello, pumunta ako rito tapos pauuwiin mo ko? Bakit nga ba nandito ka, ha? Siyempre, sinusundo ka. Hinahanap ka na ni Mami kasi hindi ka pumunta sa dinner natin. Sinasabi ko na nga ba nandito ka eh. At pambihira din ang masasaksiyan ko. Isang babae ang lumuluhod sa'yo. Sino ba yan? Girlfriend mo? Nakikipaghiwalay ka kaya nakikiusap sa'yo? Naghalukip-kip naman si Liana at saka sinuri ang babaeng nasa harap niya. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Nakikiusap lang sa akin na magtrabaho dito sa bar. Pero wala namang mabigay na pagkakakilanlan niya kaya hindi ko pinapapasok. At bakit naman wala siya maibigay na pagkakakilanlan sa'yo? Hoy miss, ano bang pangalan mo ha? Kung maghanap ka ng trabaho, isa sa kailangan mong sabihin ay ang pangalan mo. Required yun sa employment, pati na rin ang personal information mo. Hindi ka ba na-orient? Mataray na paliwanag ni Liana. Pasensya na. Wala kasi akong dalang ID at kahit na anong pruweba na pagkakakilanlan ko. Pero maaasahan naman ako. Gagawin ko ang lahat. Magkaroon lang ako ng trabaho. Kailangan ko lang talaga ng pera. Napangisi naman si Liana at para bang nakaisip ng isang malagim na ideya. Humakbang pa ito papalapit kay Jennifer para suriin kung gaano kadesperada ang dalaga. Tama ba ang narinig ko? Gagawin mo ang lahat para magkaroon ka ng pera? Oo, tama. Kaya pakiusap, tanggapin niyo na ako. Mapagkakatiwalaan naman ako. Masipag ako at mabilis matuto. Kaya kong gawin ang lahat basta turuan niyo ako. Kung ganon, marunong ka ba sa gawaing bahay? I mean, hindi naman namin kailangan ng katulong kasi marami na kaming ganon. Pero pwede naman akong gumawa ng puwang para sa'yo. Nakangiting sambit ni Liana. Naging seryoso naman ang tingin ni Giovanni sa kanyang kapatid dahil para bang nababasa niya na may pinaplano ito. Oo naman, tinuruan ako ng nanay ko maglaba, magluto at ng kahit na ano pa pagdating sa gawaing bahay. Tugon ni Jennifer na nabubuhayan ng pag-asa. Magaling. Kung ganon, sumama ka na sa akin. Dadaling kita sa bahay. Mas maganda magiging trabaho mo doon kesa dito sa bar ni Giovanni. Doon sa bahay, libre kang makakakain at makakatulog. Gusto mo ba yon? Talaga? Libre?
Oo naman, basta gagawin mong lahat ng ipag-uutos ko. Walang problema sa akin. Nakangiti si Liana habang nagpapaalam kay Giovanni. O, paano ba yan? Kung hindi ka uuwi, siya na lang ang isasama ko. Susunod ako sa inyo. Tura ni Giovanni na nakakaramdam ng kaba sa dibdib. Wow, bakit? Nag-aalala ka ba sa pwede kong gawin sa kanya? Wala ka bang tiwala sa akin, Giovanni? Hindi naman ako ganun kasama. Hindi naman siya ang dahilan kung bakit ako uuwi. Hindi ba't sinabi mong gusto ko makita ni Mami? Sige, magdi-dinner ako sa atin. Lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ni Liana. Pumasok na siya sa kotse na nakapark sa bukana kung saan naghihintay roon ang driver niya. Sa backseat naman, naroon nakaupo si Jennifer. Let's go na, Manong. Utos ni Liana sa driver niya. Mabilis namang pinaharurot nito ang sasakyan habang kasunuran nila ang kotse ni Giovanni. Si Jennifer naman, malalim ang iniisip habang nakatingin sa may bintana. Ang dami na kaagad nangyari sa buhay niya ngayong araw. Ngunit kahit papano, hindi siya ganun kamalas dahil nakahanap na kaagad siya ng trabaho. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa malapalasyong bahay nila Liana. Sumalubong naman sa kanila ang isang magandang babae na hindi mahalata ang tanda sa angkin nitong ganda. Ngunit totoong mapanlin lang ang kagandahang yon dahil madilim ang aura at enerhiyang bumabalot sa pagkatao nito. Liana, saan ka galing? At sino yung kasama mo? Nagtatakang tanong ni Madam Natalia sa kanyang anak na si Liana. Mahabang kwento, Mami. Pero to cut it short, nag-a-apply siyang kasambahay natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kulang pa ba ang 1 dosenang kasambahay natin dito sa bahay? Opo, Mami, kulang ng isa dahil kailangan ko ng personal assistant at perfect siya. Pinagmasdan naman ni Madam Natalia si Jennifer na simple lamang na nakatayo sa may gilid. Napakunot ang noo ni Madam Natalia. Personal assistant? Pwede naman. At pwede naman din sa akin kapag may kailangan ako. Sandali, si Giovanni ba yung nasa likod nyo? Nagkita kayo? Pag-iiba ng usapan ni Madam Natalia nang makita ang isang lalaking nakatayo rin sa likuran at pinagmamasdan sila. Ako nga ito, si Giovanni. Sagot ni Giovanni sa malalim na boses. Saglit lang siyang tumingin kay Madam Natalia dahil mas inaalala niya ang kahahantungan ni Jennifer kapag iniwan niya ito rito. Oh God, nagbalik ka! Dito ka na ba tutuloy muli kasama ng kapatid mo? Sandali, kailangan mo rin ba ng personal assistant? Tanong ni Madam Natalia nang maalala si Jennifer. Hindi ko kailangan. Diretsyong sagot ni Giovanni na may blankong ekspresyon. Ganun ba? O sige, kung hindi ka tutuloy dito, mabuti pa maghapunan na tayo ng sabay-sabay. Kumain na kami kanina ni Liana. Pero pwede namang kumain kami uli, nakasama ka. Pati na rin itong babae na dinala ng kapatid mo. Gusto ko siyang makilala. Ayokong basta-bastang nagpapapasok sa pamamahay ko ng isang taong hindi ko nakikilatis ng mabuti. Naglakad na ang 4 patungo sa dining room. Napanganga naman si Jennifer sa lawak at ganda ng paligid. Kahit kasi mayaman sila, hindi naman siya namuhay sa karangyaan dahil masyadong mapagkumbaba ang kanyang ina at hindi siya tinuruang maging materialistic. So, Iha, anong pangalan mo? Tanong ni Madam Natalia kay Jennifer na tahimik lang na nakaupo sa gilid. Nangangapa pa nga siya kung kakain din ba, gayong bilang katulong lang naman ang pinapasukan niya. Pangalan po? Pag-uulit ni Jennifer. Oo. Mukhang hindi rin alam ng mga anak ko ang pangalan mo. Saan ka ba nila napulot at parang simpleng pangalan na hindi mo pa masagot? Sandali nga, tanggalin mo nga ang sombrero mo. Nasa pagkainan ka. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng proper etiquette kaharap ang pagkain? Pasensya na po. Nag-aalangan man ay tinanggal na ni Jennifer ang sombrero niya. Sinulyapan niya sina Liana at Giovanni na ngayon ay parang minumukaan siya. Napayuko siya. Parang may kamukha ka. Nagkita na ba tayo noon? Pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Komento pa ni Madam Natalia. Hindi naman po siguro.
Ako nga po pala si Jenny. Pagsisinungaling ni Jennifer. Naisip niyang wag sabihin ang totoo niyang pangalan dahil ayaw niyang malaman ng iba kung sino talaga siya. Lalo pat ayaw niya ring madiskubre ng papa niya kung nasaan siya. Jenny, okay sige. Tatanggapin kita rito sa pamamahay ko. Bibigyan kita ng kwarto na pwede mong tulugan at pagkain mo sa araw-araw. Basta wag na wag mo kaming nanakawan o lolokohin. Hindi mo magugustuhan na kalabanin ang pamilya namin. Puno ng otoridad na bigkas ni Madam Natalia. Tawagin mo na lang ako Madam Natalia. At ito namang anak ko si Liana. Ma'am Liana ang gusto kong itawag mo sa kanya. At kay Giovanni ay Sir. Maliwanag ba? Opo, Madam Natalia. Masusunod po. Magaling. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Pagkatapos mong kumain, dadaling kita sa kwarto mo. Huling mga salita pa ni Madam Natalia bago ibinaling ang atensyon niya sa kanyang mga anak. Nang matapos nga sa pagkain ng lahat, inihatid na ni Madam Natalia si Jennifer sa tutuluyan nito. Maaliwalas naman ang kwarto kaya mabilis na naging komportable si Jennifer. Nang umalis si Madam Natalia, naglinis na siya ng katawan saka nagpahinga. Humiga na siya sa kanyang malambot na kama. Ipinikit na ni Jennifer ang kanyang mga mata at nagpahinga. Nagising naman siya kinabukasan sa malamig na tubig na tumapon sa kanyang mukha. Kasabay ng malalakas na sigaw ng kanyang pangalan, ay napabangon siya sa kanyang higaan. Ano na, Jenny? Tulog prinsesa ka? 6:00 na oh. Late na ako sa klase ko. Wala ka bang balak na asikasuhin ang mga gamit ko? Akala ko ba magaling ka sa lahat ng gawaing bahay? Bakit may pagising na maaga hindi mo pa magawa? Sunod-sunod na bulyaw sa kanya ni Liana. Pasensya na po, Ma'am Liana. Nariyan na po. Ihanda ko na po ang mga gamit nyo. Sambit ni Jennifer saka tumayo sa higaan at lumabas ng kwarto. Nakasalubong niya naman si Giovanni na nagulat sa kanyang itsura. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Wala ito. Huwag mo na lang akong pansinin. Simpleng sagot ni Jennifer saka kumaripas ng takbo. Nang matagumpay niyang maasikaso si Liana ay hinatid niya rin ang dalaga sa labas para pumasok sa sasakyan. Pinayungan niya pa ito kahit na hindi pa naman masama ang sikat ng araw dahil maaga pa naman. Saktong pabalik na siya para magpalit sana ng damit at maglinis ng sarili nang harangin siya ni Madam Natalia na nakataas ang kilay. Ikaw ang may kasalanan kapag na-late ang anak ko. Sambit nito. Pasensya na po, Madam Natalia. Hindi ko po sinasadya. Napasarap lang po siguro ang tulog ko kasi malambot po yung kama. Ganon ba? O sige, papapalitan ko. Hindi na po. Pangako po, aagahan ko na po ang gising ko bukas. May ipag-uutos pa po ba kayo sa akin? Sabihin niyo lang po. Mapagkumbabang sambit ni Jennifer. Wala naman, pero gusto kong samahan mo ko. Saan po tayo pupunta? Huwag ka nang maraming tanong. Sumunod ka na lang. Halika na. Hindi na nakapalagpas si Jennifer nang pumarada na ang sasakyan ni Madam Natalia sa harapan nila. Pumasok na rin siya sa likod at naghanap na lamang ng tissue para punasan ang sarili. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa fitness center kung saan magpipilates si Madam Natalia kasama ang mga amiga nito. May problema po ba, Madam Natalia? Nababahalang tanong ni Jennifer nang makitang masama ang tingin sa kanya ng amo niya. Ang sakit mo sa mata, Jenny? Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili? Pinagtitinginan ako ng mga tao dahil sa'yo. Pasensya na po. Hindi na po ako nakapag-ayos kanina dahil tinanghali po ako ng gising eh. Ano pa nga ba magagawa ko? Kung hindi lang gusto ng anak ko na gawin kang personal assistant, hindi ako magtitiis na makasama ka, no? Huwag ka na lang masyadong lumapit sa akin dahil nayayamot ako sa'yo. Opo, Madam Natalia. Umatras si Jennifer ng ilang dipa mula kay Madam Natalia at kapag aalis ay sumusunod lang siya. Nagpunta sila sa mall. Ang iba pang tao ay napagkakamalang pulubi si Jennifer at nagsasabing bigyan man lang daw ng limos ni Madam Natalia. Ano ba kayo? Ganyan lang talaga siya manamit. Natural lang naman din dahil katulong lang namin siya, no?
Alam nga namang mas maganda pang suot niya kaysa sa akin. Bagay lang sa kanya yan. Paliwanag ni Madam Natalia sa mga amiga niya. Si Jennifer naman ay nakatanggap pa ng matalim na irap sa amo hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan nito. Naiwan naman si Jennifer na bitbit ang napakaraming paper bags na pinamili ni Madam Natalia. Mabibigat ang mga ito dahil mga mamahalin. May damit, sapatos at alahas. Nasa gitna ng pagbubuhat si Jennifer at pagsunod kay Madam Natalia nang may matanaw siya sa hindi kalayuan. Kusang tumigil ang paa niya nang mapagtanto kung sino ito. Si Rebecca ba yun? Ang kinakasama ni Papa? Anong ginagawa niya rito? At bakit may kasama siyang ibang lalaki? Sandali, yun ba ang kausap niya sa telepono? Ibig bang sabihin niloloko niya talaga ang tatay ko? At bakit umiinom na naman siya ng alak? Bulong ni Jennifer sa kanyang sarili habang nagngingit-ngit sa inis. Susugurin niya sana ang mga ito nang marinig ang tawag ni Madam Natalia. Hoy Jenny, ano pang inihintay mo dyan? Napakatagal mo talagang kumilos. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sigaw ni Madam Natalia na nagpalingon sa ibang mga tao maging kay Rebecca. Agad namang umiwas ng tingin si Jennifer at yumuko. Napansin naman yun ni Madam Natalia kaya naglakad ito pabalik para hilahin ang balat ng braso ni Jennifer. Aray po, Madam Natalia, masakit po. Masakit? Aba dapat lang dahil kanina mo pa ako iniinis. Halika na nga't umuwi na tayo. Imbis na maging masaya ang paglabas ko, lalo pa akong na-stress dahil sa'yo. Gusto na kitang iwan dito. Naaasar na litanya ni Madam Natalia saka naglakad pauna sa sasakyan. Sumunod naman si Jennifer at inilagay sa trunk ang mga pinamili ni Madam Natalia. Alam mo, napupuno na ako sa'yo, Jenny. Isang pagkakamali na tinanggap kita sa pamamahay ko. Wala ka namang alam eh. At sa tuwing nakikita kita, kumukulo na agad ang dugo ko sa'yo. Sigaw ni Madam Natalia sa loob ng sasakyan. Umaandar na ito pauwi sa kanila. Sorry po, Madam Natalia. Hindi na po mauulit. Abay dapat lang. Alam mo ba kung ilang beses akong pinagtawanan ng mga kaibigan ko dahil sa'yo? Imbis na maging pakinabang ka sa akin, lalo ka lang nagiging pabigat. Ano bang pumasok sa kukote ng anak kong si Liana para tanggapin ka gayong wala ka namang kwenta? Nakikita pa lang kita nahihila na ang galit ko. Sambit pa ni Madam Natalia na hindi na nasagot pa ni Jennifer. Nang makauwi sila, dumiretso na si Madam Natalia sa kwarto nito. Kaya naman si Jennifer ay nagkaroon na ng pagkakataong maglinis ng sariling katawan. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang nag-iba na ang higaan sa kanyang kwarto. Isa na itong matigas na papag. Nang sumunod na mga araw, lalong lumala ang pagmamaltrato ni na Madam Natalia at Liana kay Jennifer kahit pa walang dahilan. Sinasaktan siya ng mga ito ngunit tinatanggap niya na lamang dahil mas mahalaga ang perang kikitain niya. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Liana kay Jennifer nang makauwi ito galing sa eskwelahan. Naglilinis ng pool, Ma'am Liana. Inutusan kasi ako ni Madam Natalia. Bakit hindi ka pa sumabay para maging malinis ka na rin? Ang dumi-dumi mo kaya? Tatawa-tawang sambit ni Liana. Hindi po ako marunong lumangoy, Ma'am Liana. We, totoo? Opo, Ma'am Liana. Bakit ang itim mo na para bang palagi ka naliligo sa dagat? Alam mo, nung una kitang makita, maputi ka pa eh. Huwag ka na magsinungaling. Siguro tumatakas ka ng ligo rito sa swimming pool namin, oh. Umamin ka na. Hindi ko naman sasabihin kay Mami. Hindi po talaga, Ma'am Liana. Kinakabahang bigkas ni Jennifer. Napapaatras siya dahil naglalakad papalapit sa kanya si Liana habang suot ang mapang-asar ng ngiti at nakahalukip-kip pa. Talaga ba? Hindi ako naniniwala. Tingnan nga natin kung hindi ka talaga marunong lumangoy. Malakas na itinulak ni Liana si Jennifer sa pool, dahilan para mataranta ang dalaga. Lumubog siya sa ilalim at nakainom ng tubig.
Pumasok pa ang tubig sa ilong niya dahilan para mapaubo siya. Pilit siyang umaahon ngunit hindi niya magawa dahil hindi siya marunong lumangoy. Uubo-ubo siya habang humihingi ng tulong. Subalit si Liana ay nakangiti lang na pinagmamasdan siya na para bang hinihintay si Jennifer na tuluyang mawala ng hininga. Liana! Anong ginagawa mo? Malakas na sigaw ni Giovanni nang madatnang nalulunod si Jennifer sa swimming pool. Mabilis itong dumive para sagipin ang dalaga. Si Liana naman napapangiwi ngunit piniling tumakbo na lang papasok sa bahay dahil sa takot sa maaaring gawin ni Giovanni sa kanya. Samantala, si Giovanni ay abala sa pagliligtas kay Jennifer hanggang sa bumalik na ang malay nito. Ayos ka lang ba, Jenny? Tanong ni Giovanni. Si Jennifer naman ay tumangutangulang habang nanginginig sa lamig. Ayos lang ako, sir. Napabuntong hininga si Giovanni tsaka hinubad ang jacket bago ibinalot kay Jennifer. Mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahalang kumausap kay Liana. Sasabihin ko kay Mami ang ginawa niya. Hindi na kailangan. Ayos lang naman ako. Kung marunong lang din naman akong lumangoy, hindi ako malulunod. Mali rin ako. Baliw ka ba? Anong kasalanan mo? Tumayo na lamang si Jennifer at hindi na sumagot. Iika-ika siyang naglakad para magpalit ng damit sa kwarto. Napagalitan pa siya ni Madam Natalia dahil basang-basa ang sahig at muntika na itong madulas. Nilampaso na lamang yun ni Jennifer. Napapaluha na lamang siya sa pagtitiis. Nang matapos ay bumalik na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Natigilan naman siya nang may kumatok sa pinto. Pinagbuksan niya ito. Sir Giovanni, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Jennifer. Para ibigay sa ito. Gunting? Para saan? Gupitin mo yung mga damit ni Liana. Meron siyang paboritong damit sa closet niya. Gupitin mo yun para makaganti ka sa ginawa niya sa'yo. Utos ni Giovanni. Anong sabi mo? Bakit ko naman yun gagawin? Nasa sayo ang desisyon. Hindi birong ginawa niya sa'yo. At hindi porket kapatid ko siya, kukonsintihin ko na siya. Kung gusto mong gumante, nandyan ang gunting. Sige, alis na ako. Hindi na nakapagsalita pa si Jennifer nang talikuran na siya ng lalaki. Ipinatong niya naman ang gunting na ibinigay sa kanya ni Giovanni sa side table. Hindi ako tinuruan ni Mama na gumanti. Hindi ako magiging masamang tao. Kinabukasan, maagang gumising si Jennifer para asikasuhin ang mga gamit ni Liana. Inutusan din siya ni Madam Natalia na dalhin ang damit na binili nito para kay Liana. Ipinabibigay po ni Madam Natalia, Ma'am Liana. Wika ni Jennifer habang dalang malaking kahon ng magandang bestida. Wow, sobrang ganda nito. Sakto, ito ang isusuot ko mamaya sa party. Hindi na tuloy ako makapaghintay na umuwi. Diyan ka na nga. Alis na ako. Bye! Paalam ni Liana na para bang walang nangyari. Si Jennifer naman, napabuntong hininga na lamang at saka lumabas ng kwarto. Nakasalubong niya naman si Madam Natalia. Madam Natalia, kayo po pala, may ipag-uutos po ba kayo? Kaalis lang po ni Ma'am Liana. Tanong ni Jennifer. Wala naman. Naibigay mo ba sa kanyang pinabibigay ko? Opo, Madam Natalia, nagustuhan niya po. Ang sabi niya, isusuot niya raw po mamayang gabi. Mabuti naman at nagustuhan niya. Ikaw, maghanap ka ng gagawin mo at aalis lang ako ha. Hindi na kita isasama dahil ayoko nang magsama ng inutil sa mga lakad ko. Alam ko na, paliguan mo na lamang yung mga aso at dakutin mo yung mga dumi nila. Alis na ako. Masusunod po, Madam Natalia. Ingat po kayo. Paalam ni Jennifer sa amo niya. Nang sandaling yun, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Ay, sa wakas, makakahinga ako ng maluwag dahil umalis sila. Nakangiting lumabas si Jennifer saka pumunta sa kulungan ng mga aso. Mabilis niya lamang pinaliguan ang mga ito at pagkatapos, naghanap pa ng ibang mga gagawin bago na pag-isipang matulog muna sa kwarto niya. Nagising naman si Jennifer sa isang matinis na sigaw.
Mabilis siyang bumangon para lumabas at nakita niya si Liana na nagwawala sa loob ng kwarto na bukas ang pinto. Pumanik naman dun si Madam Natalia na puno ng pag-aalala. Napansin ni Jennifer na madilim na sa labas kaya sigurado siyang lagpas 6:00 na. Napahaba ang pagtulog niya. Bakit, Liana? Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Madam Natalia. Mami, may sumira ng damit ko. Tignan mo. Yung binigay mong dress sa akin na dapat susutin ko ngayon, gupit-gupit na. Anong sinabi mo? Patingin nga. Sumilip din si Jennifer sa pinto at nakita niya ang pagkuha ni Madam Natalia sa dress. Napahawak na lamang si Jennifer sa kanyang bibig nang makitang gutay-gutay ang mamahaling dress na yon. At sino naman ang gagawa nito sa'yo, Liana? Maghapon akong wala rito sa bahay. Sino pa ba, Mami? Isang tao lang naman ang pwedeng gumawa nito sa akin. Si Jenny! Si Jenny ang sumira ng damit ko! Puno ng puot na sigaw ni Liana, saka tumingin sa dako kung nasaan si Jennifer. Mabilis itong sumugod para hablutin ang buhok ng dalaga. Ikaw, umamin ka na! Ginawa mo ito, hindi ba? Ikaw ang gumupit-gupit sa dress ko. Bakit? Gumaganti ka sa ginawa ko sa'yo? Saan ka kumukuha ng karapatan, ha? At ito ba talaga ang ginawa mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo na gagamitin ko ito ngayong gabi, hindi ba? Ano na ngayon ang isusuot ko? Hindi po akong gumawa niyan, Ma'am Liana. Madam Natalia, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Inosente po ako. Giit ni Jennifer habang pilit na inaalis ang pagkakakapit ni Liana sa buhok niya. Ramdam niya ang galit nito sa higpit ng pagkakahila na para bang gusto nang tanggalin ang buong anit niya. Sinungaling ka! Sino naman ang gagawa nito kundi ikaw lang? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Sana hindi na kita pinatuloy dito kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa akin. Malakas na tinulak ni Liana si Jennifer sa may pinto, dahilan para tumama ang likod ng dalaga sa doorknob. Inindayo ni Jennifer at nahirapan siyang tumayo ng tuwid. Pero hindi talaga ako maniwala ka sa akin. Hindi akong gumawa niyan, Ma'am Liana. Hindi ko yan magagawa sa'yo. So sinasabi mo ba na ako ang gumawa nito sa sarili ko? Eh wala nga raw si Mami rito eh. At bakit niya rin naman gagawin to? Eh siya nga ang nagbigay nito sa akin. Iniwan ko siya rito mag-isa kanina. Siya lang ang may pagkakataong sirain ang damit mo, Liana. Dagdag na komento naman ni Madam Natalia. Kaya lalong nagalit si Liana. Sinugod nitong muli ang kawawang si Jennifer na hindi marunong lumaban kahit na pinagsasasampal na siya ni Liana. Tinulak-tulak pa siya nito kaya nahulog sa hagdan si Jennifer. Nakita na lamang niya ang sarili niyang dugo na umaago sa may ulunan niya. Dapat lang yan sa'yo, Jenny. Kung natuluyan ka na sana sa swimming pool, hindi ito mangyayari sa'yo. Mamatay ka na! Tumulo ang luha sa pisngi ni Jennifer. Nang mga sandaling yun, hindi niya mapigilang maalala ang buhay niya noon sa piling ng kanyang pamilya. Kung buhay lang sana ang kanyang ina, hindi niya ito mararanasang lahat. Heto, Liana. Nakita ko ang gunting sa kwarto niya. Tama ka. Siya nga ang sumira sa dress mo. Sambit ni Madam Natalia habang pinapakita ang gunting na minsang ibinigay ni Giovanni kay Jennifer. Sinasabi ko na nga ba, napakasinungaling talaga ng babaeng to. Siya na nga itong binigyan ng trabaho, ito pang isusukli niya sa atin. Ang lakas pang manloko. Mabuti pa, Mami, akin na yung gunting. Dapat lang naisaksak ko ito sa kanya para alam niya kung anong pakiramdam ko na sinira niya ang damit ko. Parang demonyo na hinablot ni Liana ang gunting mula sa mami niya na nakangiti. Sa totoo lang, ito talaga ang agenda ni Liana kung bakit niya tinanggap si Jennifer bilang kasambahay. Gusto niya ng may inaapi. At si Madam Natalia naman ay tila ba proud na proud pa sa nasasaksihan. Akmang isasaksak na yun ni Liana nang may pumigil sa kamay niya. Si Giovanni. Liana! Ma! Ano tong ginagawa niyo kay Jenny? Malakas na sigaw ni Giovanni habang tinutulungan si Jennifer na bumangon. Tumabi ka dyan, Giovanni. Huwag kang humadlang sa hustisyang gagawin ng kapatid mo. Dapat lang yan kay Jenny dahil sinira niya ang damit ni Liana. Sinira? Kung ganon ako ang sisihin nyo. Ako ang nag-utos kay Jenny na sirain ang damit ni Liana para makaganti.
Tinulak ni Liana si Jenny sa swimming pool at muntika na siyang mamatay. Talaga bang hindi kayo titigil hanggat hindi nagtatagumpay? Mga wala kayong puso! Binuhat ni Giovanni si Jennifer ngunit agad siyang hinarang ni Liana. Anong sabi mo? Ikaw ang nag-utos sa kanya na sirain ang damit ko? Anong klaseng kapatid ka? Paano mo ito nagagawa sa akin? Dahil hindi naman kita tunay na kapatid. Tama na ang pagkukunwari nyo. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nyo kay Dad. Kaya tumabi kayo. Dadaan ako! At saan mo siya dadalhin, Giovanni? Talaga bang wala nang natitirang respeto dyan sa puso mo para sa akin? Babasusin mo talaga ako ng ganito? Singit naman ni Madam Natalia. Hindi na rito magtatrabaho si Jenny. Sa akin na. Hahanapan ko siya ng posisyon doon sa bar. At talaga bang kinakalaban mo ko? Hindi siya pwedeng umalis dito dahil kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa kapatid mo. Mahal ang bili ko sa dress na yun kaya magtatrabaho siya rito sa amin ng walang bayad hanggang sa mabayaran niya ang sinira niya. Maliwanag ba? Kaya dali mo na lamang siya sa kwarto niya kung ayaw mong ipasara ko ang bar na pinagkakaabalahan mo. Galit na sigaw ni Madam Natalia saka umalis. Si Liana naman ay matalim ang pagtitig kay Giovanni bago tuluyang umakyat sa kwarto. Wala namang nagawa si Giovanni kung hindi dali na lamang si Jennifer sa kwarto nito. Dahan-dahan namang iminulat ni Jennifer ang kanyang mga mata saka sinikap na bumangon. Oh, saan ka pupunta? Hindi ka okay. Tatawag ako ng doktor. Hindi, ayos lang. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako pero kaya ko pa naman. Gagamutin ko na lang to. Ikaw umuwi ka na at magpahinga. Salamat nga pala, tinulungan mo ako. Sambit ni Jennifer saka sinubukang tumayo para kumuha ng first aid kit. Humarap siya sa salamin at sinimulang gamutin ang sarili niya. Inalalayan din naman siya ni Giovanni na puno ng pagsisisi ang mukha. Malamang tutulungan kita. Ako ang dahilan kung bakit ka narito eh. Kung pinasok na lamang sana kita sa bar, hindi mo ito mararanasan. Bilib din naman ako sa'yo no dahil akala ko desidido kang hindi mo gagantihan ng kapatid ko. Natawa pa si Giovanni ngunit hinarap siya ni Jennifer. Hindi nga. Hindi ako ang gumawa nun, Sir Giovanni. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako ang gumupit ng damit ng kapatid mo. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Tulog ako kanina at ni minsan hindi pumasok sa isip ko na gantihan si Ma'am Liana. Kayo ang kumupkup sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo kaya kahit anong mangyari, hindi ako magiging masama sa inyo. Napakunot naman ang noo ni Giovanni. Kung ganun, sinasabi mo bang pakanalang din nilang lahat? Posible yun. Kilala ko si Liana at baka nga kaya kanya gusto maging personal assistant para maging punching bag. Ganyan sila eh. Kaya hindi ako madalas umuwi rito dahil hindi ko sila matiis. Ang totoo nga, matagal na ako naglayas. Natigilan naman si Jennifer at napatitig sa lalaki. Anong sabi mo? Naglayas ka rito? Oo, matagal na. Di ko naman din kasi sila tunay na pamilya eh. Pangalawang asawa na siya ni Dad. Pangalawang pamilya. Ang totoong ina ko patay na. Nang mamatay naman si Dad, umalis na ako rito at nagsimula na lang ng negosyo. Pero nahanap nila ako kaya eto, walang magawa kundi ang bumalik. Wala nga akong balak na pumunta rito pero naiisip ko na may nadala akong tao sa kapahamakan. At eto na nga, pasensya ka na kung nangyari sa ito ha. Napangiti naman si Jennifer. Wala ka namang kasalanan. Ginusto ko to at titiisin kong lahat dahil katulad mo rin ako. Wala na akong babalik ang pamilya. Pareho tayo ng sitwasyon. Nasabi ko na rin naman sa ito, di ba? Sandali, anong ibig mo sabihing titiisin? Gusto mo pa rin manatili dito pagkatapos ng lahat? Oo, wala naman akong pagpipilian. Narinig mo naman si Madam Natalia. Gusto niya ako magtrabaho para sa dress ni Ma'am Liana. Oh, sabi mo hindi ikaw ang sumira. Bakit mo paghihirapan na bayaran yun? Para wala na lang gulo. Saka para makaipon ako ng pera at balang araw maging kagaya mo na makapagpatayo ng negosyo. Malay mo, magtayo ako ng bar tapos kalabanin ko yung bar mo.
Natatawang hirit ni Jennifer habang pinagpapatuloy na bendahan ng ulo. Tinulungan naman din siya ng lalaki. Parang naapektuhan na yata ang pag-iisip mo sa nangyari sa'yo kanina, Jenny. Napapailing na lang si Giovanni ngunit si Jennifer nagagawa pang ngumiti dahil kahit papano ay nagkaroon siya ng kakampi sa mundong akala niya hindi na sumasang-ayon sa kanya. Salamat, Sir Giovanni. Hayaan mo balang araw makakabawi ako sa lahat ng kabutihang ginagawa mo para sa akin. Saka siguro kaya ganito ko natatanggapin na lang ang lahat dahil ayokong bumalik sa amin na walang napapatunayan. Ayokong umuwing talo. Ilang sandali pang nanatili si Giovanni sa kwarto ni Jennifer para siguruhing ayos na ang pakiramdam ng dalaga bago siya lumabas ng kwarto nito. Sakto namang narinig niya ang paghuhuntahan ni Madam Natalia at ng isang maid. At doon natuklasan ni Giovanni na si Madam Natalia pala ang nasa likod ng lahat at inutusan ng maid na gupitin ang dress ni Liana para mapagbintangan si Jennifer. Nagnit-ngit sa inis si Giovanni. Mas lalo niyang gustong pursigihin na maitaka si Jennifer mula sa mga ito. Ngunit paano? Hindi naman din siya ganon kayaman para kalabanin si Madam Natalia. Nagpasya na lamang siyang umalis para umisip ng plano at kinabukasan nga ay bumalik si Giovanni para kumustahin si Jennifer. Mami, may invitation tayo! Sambit ni Liana na kapapasok lang muli sa main entrance. Pabiyahe na sana ang dalaga papunta sa eskwelahan nang makitang invitation sa mailbox nila. Patingin ako? Anong invitation yan, Liana? Isang event na mga mayayamang katulad natin. Pupunta tayo, di ba? Gusto kong makakilala ng iba pang mayayaman na katulad ko at maging kaibigan sila. Tama ka, magandang event na ito para sa atin para lumawak ang koneksyon natin sa matataas na tao. Lalo na itong may-ari ng nasabing event. Isa siyang mayaman at kilala dahil isa siyang bilyonaryo. Siya ang katunggali ng ama mo sa negosyo. Gusto ko siyang makilala dahil balita ko namatay na ang asawa niya. Baka oras na para magkaroon ka ng bagong ama. Sabi nga nila, dapat mas maging malapit ka sa kaaway mo para madali mo silang madurog. Litanya ni Madam Natalia habang nakangisi. Sa gilid naman ay naroon si Jennifer na nag-aayos ng mga gamit na para bang walang aksidenteng nangyari kahapon. Si Giovanni naman, tahimik lang ding nakikinig sa likuran ng mga ito at nang mapansin siya ng kanyang ina, tinawag siya nito. Oh, nariyan ka pala, Giovanni. Sakto, may imbitasyon tayo mula sa angkan ng mga mayayaman. Gusto kong dumalo ka rin kasama namin. Hindi ako sasama. Matigas na sagot ni Giovanni sa kanilapitan si Jennifer para kumustahin ang sugat nito sa ulo. Ganun ba? Sayang naman. Isasama kasi namin si Jenny. Natigilan si Jennifer nang marinig ang pangalan niya. Maging si Liana ay nagulat sa pahayag na yun. Anong sabi mo, Mami? Bakit naman natin isasama ang hampas lupang yan? Baka ipahiya lang tayo niyan doon. Huwag ka mag-alala dahil kung may mapapahiyaman sa lugar na yon, siya yon at hindi tayo. Lumawak ang sarkastikong ngiti sa mga labi ni Madam Natalia at tila ba parang naintindihan niyo ni Liana. Pareho silang tumingin na mapanloko sa kawawang dalaga. Sasama po ako. Ayoko po. At bakit hindi? Sino ka para sumuway sa akin, ha? Kung iniisip mong isusuot mo, ako nang bahala sa'yo. Salita ni Madam Natalia saka umalis. Si Liana naman ay nagbelat pa bago lumayas at pumasok sa school. Naiwan naman si Jennifer at Giovanni sa may sala. Sigurado ka bang sasama ka sa kanila? Halata namang may balak silang gawin sa iyong masama, Jenny. Talaga bang hahayaan mo na lang na gawin kanila palaging biktima? Minsan nasa atin na rin ang dahilan kung bakit tayo parating inaapi ng mga tao eh. Kasi nagbubulag-bulagan pa tayo at hinahayaan silang saktan tayo. Wala akong pagpipilian, Sir Giovanni. Anong walang pagpipilian? Palaging may choice, Jenny. Umalis na tayo rito. Itatakas kita. Umiling si Jennifer. Hindi ako aalis dito, Sir Giovanni. Hindi, hanggat hindi si Papa ang susundo sa akin. Tumulo ang luha sa pisngi ni Jennifer. Si Giovanni naman ay hindi nakapagsalita at hinayaan na lamang na umalis ang babae.
Dumating ang araw ng event at malakas ang tibok ng puso ni Jennifer. Maayos naman ang damit na ipinasuot sa kanya ni Madam Natalia. Ngunit kung ikukumpara sa ibang mga taong nasa paligid niya, para siyang isang basahan. Sana nagdamit na lang ang ako ng normal. Hindi naman to bagay sa akin. Komento ni Jennifer habang nakatingin sa salamin. Lalabas na sana siya ng banyo nang makitang nakasara ito. Hello, may tao ba dyan? Sira yata tong doorknob. Hindi ko mabuksan. Natatarantang sigaw ni Jennifer. Hindi sira ang doorknob, Jenny. Talagang nilaklang kita dyan sa loob. Magpakabait ka dyan, okay? Ma'am Yana, ikaw ba yan? Palabasin mo ako, pakiusap. May inuutos lang sa akin si Madam Natalia. Sumaglit lang ako rito sa banyo para umihi. Pagagalitan niya ako kapag hindi ko kaagad nabigay sa kanya ang gusto niya. Wala akong pakialam. Masyado ka nang kumukuha ng atensyon gayong isang basahan lang naman ang suot mo. Pinagtitinginan ka ng mga lalaki kaya dapat lang sa'yong makulong dito. Hindi ka karapat dapat mabigyan ng atensyon kung hindi ako lang. Sigaw pa ni Liana bago umalis. Napapikit na lamang si Jennifer habang nagtitimpi at sinubukang humanap ng paraan na makalabas. Gamit ang sapatos na suot niya, sinira niya ang doorknob kaya naman nang makalabas siya, nagulat si Liana. Hindi naman napinansin pa ni Jennifer ang nangyari dahil mas kailangan niyang intindihin ang pinakukuha sa kanya ni Madam Natalia. Sa isang tray ay kumuha siya ng isang baso ng alak katulad ng request nito. Naglalakad siya nang makita ang isang pamilyar na babae. Si Rebecca? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sandali. Tumingin si Jennifer sa may stage at doon nakita ang pangalang hindi niya pinansin kanina. Yun ang apelyido ng pamilya niya. Teka, ang event ba na ito ay event ni Papa? Imposible. Alam kong mayaman kami at may sariling kumpanya. Pero hindi ganito ka-ingrande. Dahil sa pagkakagulat ay hindi napansin ni Jennifer na may umapak sa laylayan ng damit niya, dahilan para mapatid siya at matapon ng alak na dala niya sa isang tao, na kung mamalasin nga naman ay kay Madam Natalia pa. Jenny! Anong ginawa mo? Talaga bang wala ka nang gagawing matino sa buhay mo? At ngayong araw ka pa talaga papalpak? At sa damit ko pa? Alam mo ba kung gaano ito kamahal, punyeta? Isang malakas na sampalang pinakawala ni Madam Natalia. Natanggap yon ng pisngi ni Jennifer. At ang mga taong naroon sa paligid ay kapwa nagulat sa nangyari. Maging sa pagkuha pa ni Madam Natalia sa isang baso ng alak para isaboy sa mukha ni Jennifer. Kahit si Liana ay nakigulo na rin. Dapat lang yan sa'yo. Wala ka talagang kwenta. Isinama ka namin dito dahil gusto naming maranasan mong makihalubilo sa mayaman. Pero talaga yatang hindi maikukubli ang isang basahan mong pag-uugali. Entrada pa ni Liana. Saka tinulak si Jennifer na hindi na nagawang lumaban pa sa labis na pagkagulat. Pinrotektahan niya na lamang ang kanyang ulo dahil pakiramdam niya mabibiyak na ito sa dalawa. Kapwa namang sumisingha pa mga manonood at natigilan nang may isang matipunong lalaking yumakap kay Jennifer. Binalutan pa nito ng coat ang katawan ng dalaga para protektahan. Gulat na gulat naman si Madam Natalia nang makita kung sino ito. Mr. Frederick, ikaw nga. Anong ginagawa mo sa katulong namin? Nagtatakang tanong ni Madam Natalia. Tumayo naman si Mr. Frederick at bumuntong hininga. Hindi maipinta ang mukha niya na humarap kay Madam Natalia pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Umalis na kayo rito. Matigas na sambit ni Mr. Frederick. Ano? At bakit mo naman kami pinaalis? Ang yabang mo naman, Mr. Frederick. Para lang sa isang yan, paaalisin mo kami? Hindi mo ba nakita ang nangyari? Dinumihan niya ang damit ko. Dapat lang sa kanyang ginawa ko. Malakas na sampal naman ang natanggap ni Madam Natalia mula kay Mr. Frederick na lalong nagpagimbal sa lahat. Ang tinutukoy mong katulong, ang sinampal mo at ang binuhusan mo ng alak, ay ang nag-iisa kong anak, si Jennifer!
Anong sabi mo? Kanya-kanyang pagkagulat ang naging reaksyon ng madla. Habang ang mga luha naman ay namimintana na sa mga mata ni Mr. Frederick. Si Rebecca naman na mula sa malayo ay agarang nilapitan si Jennifer para tulungang tumayo. Ang event na ito ay idinaos ko para hanapin ang anak ko. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo dahil matagal na siyang nawawala sa akin. Lumaya siya isang gabi dahil sa pagtatalo namin. Hindi ko alam na dito ko lang din pala siya muli matatagpuan. Pero ang masakit, nasaksihan ko pa kung paano siya alipustahin ng ibang tao. Pero hindi ko kayo masisisi. Dahil kahit ako, nasaktan ko rin siya. Akong ama niya na tanging naiwan na lang sa kanya nang mamatay ang aking asawa. Wala rin akong kwentang tao dahil hinanap ko sa ibang tao ang pagmamahal na matagal na palang nasa akin pero binaliwala ako. Nung umalis siya, doon ko napagtanto ang lahat. Mahabang sambit ni Mr. Frederick na hindi inaasahan ng mga tao. Nilapitan ni Mr. Frederick si Jennifer na lumuluha na rin. Hinaplos niya ang pisngi nito. Anak, patawarin mo sana ako kung nagkulang ako sa iyo. Pangako, mananatili na ako sa piling mo. Paglalaanan ko na ng oras ang bawat hiling mo. Hindi na ako magpapalamon sa trabaho at palaging ikaw na ang unahin ko. Pakiusap, bumalik ka na sa bahay. Mas hindi ko pala kayang mawala ka, anak. Papa, Bigkas ni Jennifer sa kaniyakap ang kanyang ama. Sa likuran naman ay naroon si Giovanni na tahimik na nagmamasid. Lihim niyang kinalap ang impormasyon tungkol kay Jenny at napatunayan niya na ngayon na ang nakilala niya ay hindi lang basta-basta kung hindi anak ng isang mayamang bilyonaryo na may kumpanya ng alak. Umalis si Mr. Frederick kasama si Jennifer sa event na yon. Kasunod naman si Rebecca na hindi nagsasalita sa likuran. Gusto mang questionin ni Jennifer si Rebecca, ngunit tila yata wala na siyang lakas na gawin pa yon. Lalo't nakikita niyang may kabutihan din itong taglay kumpara kina Madam Natalia. Napalingon naman si Jennifer nang hawakan ni Mr. Frederick ang kamay niya. Huwag ka mag-alala, Jennifer. Makatatanggap ng restraining order ang mga nanakit sa'yo. Pasensya ka na kung nahuli ako. Tumango na lamang si Jennifer. Nang makabalik sila sa bahay nila, ay tila ba parang nanibago siya. Hindi siya makatulog sa malambot na kama dahil para bang nasanay siya sa matigas na papag. hindi ba't gusto ko ito? Nahanap na ako ni Papa. Naibalik niya na ako rito sa bahay. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may mali pa rin? Tanong ni Jennifer. Sa kalagitnaan ng gabi, lumabas siya ng kwarto. Napansin niya na naman ang kwarto ni Rebecca na nakabukas at para bang may umiiyak doon. Rebecca, anong problema? Tanong ni Jennifer nang makita ang babaeng nasa sulok at umiiyak. Jennifer, anong ginagawa mo rito? Mabilis na tinago ni Rebecca ang isang bag, ngunit huli na dahil nakita na yun ni Jennifer. Teka, tama bang nakita ko? Pera ang laman ng bag na yan? Sandali, ledger yan ni Mama. Bakit napunta sa iyan? Ikaw bang nagnakaw nito sa akin? Mabilis na binulatlat ni Jennifer ang bag na yon at nakumpirma niya na pera niya nga ang mga yon. Napaupo siya at napahagulgol. Nasa iyo lang pala. Akala ko tuluyan ang nanakaw sa akin. Sambit pa ni Jennifer habang umiiyak. Natigilan naman si Rebecca. Hindi ka galit? Ha? Anong hindi ako galit? Natatawang tanong ni Jennifer habang umiiyak. Hindi ko na alam ang mararamdaman kung maiinis ba ako sa'yo dahil ikaw palang nagdako niyan sa akin. O matutuwa ako dahil at least hindi iba ang kumuha sa akin. Napaluha naman si Rebecca. Nag-mature ka na. Mukhang marami kang pinagdaanan sa labas. Hindi mo na rin ako sinisigawan.
Akala ko ipagtatabuyan mo ko. Hindi ko rin alam sa sarili ko, Rebecca. Alam kong niloloko mo kami pero hindi ko na magawang palayasin ka pa rito. Hindi ko alam. Nasa iyo na kung anong gusto mong gawin. Ang mahalaga na lang ngayon sa akin, kapiling ko si Papa. Dahil tama ka, ayoko maging dahilan ng pagkawala niya. Nang Diyos nang bahalang gumanti sa'yo. Ako, katulad ni Mama, mananatili akong mabuti at hindi na magpapalamon sa galit. Gusto kong mamatay ng payapang katulad niya na walang puot sa puso. Kayo nang bahalang magdala ng mga yon. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Rebecca. Sa sandaling yun, parang lumambot na ng tuluyan ang kanyang puso at mukhang nasira na ang kanyang plano. Huwag ka mag-alala dahil bukas na bukas, sasabihin ko sa iyong ama ang lahat. Aaminin ko na hindi ako buntis at meron akong ibang lalaki na minamahal. Wala na akong pakialam, mas gusto ko na lang ding maging masaya, Jennifer. Salamat dahil ng mga panahong wala ka. Doon ko napagtanto kung gaano kalungkot ang buhay ko. Na kahit marami akong pera, hindi ako magiging masaya. Heto mga perang ipinanako ko dahil pinasundan kita. Ibinabalik ko na. Akala ko kasi uuwi ka na rito kapag nawala na sa iyo ang lahat. Pero mukhang mas matigas ka sa akin at kaya mo magtiis. Pasensya na ako, inalis ko sa iyo ang kasiyahan ng puso mo. Wika ni Rebecca. Nang gabing yun, agad na nasagot ang mga katanungan sa puso ni Jennifer at sa isang iglap ay napatawad niya na rin si Rebecca. Katulad nga ng pangako ni Rebecca, ipinaalam niya ang lahat kay Mr. Frederick. Alam ko naman ang lahat, Rebecca. Pero nasa sayo na kung gusto mo manatili rito. Tatanggapin pa rin kita. Pero kung nais mo ay makapiling ang totoong mahal mo, pinapalaya na kita. Samantalang habang magkausap sina Mr. Frederick at Rebecca, si Madam Natalia naman ay nakatanggap na ng restraining order pati na rin ng iba't ibang kaso kasama na ang attempted murder kay Jennifer. Nakaapekto rin ito sa net worth nila kaya bumagsak na rin ang mga negosyo nila. Habang si Giovanni naman ay nakatanggap ng isang magandang offer mula kay Jennifer. O, diba? Sabi ko naman sa'yo babawi ako eh. Kami na magsusupply sa'yo ng alak ha, Sir Giovanni. Well, ang catch, katabi ng bar mo ay ang bar